Lacson, Senate President Pro Tempore at Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Good morning po, Sen. Welcome back po. Hi, sir. Welcome back po. Yeah, good morning Victoria, good morning Christian. Good to be back. Oo nga Sa po. inyong programa, anong ganap? Good to hear you again, sir. Sir, so ang information is possible kung napagbotohan daw po itong articles of impeachment sa House plenary on May 11. If i-transmit po ng House on May 11 to the Senate, kailan po i-convene ang Senate Impeachment Court? Ang interpretation ng aming Senate President, Tito Soto, sa salitang forthwith, immediately. So, yun ang mangyayari sa Senado. Hindi tatagal na isang linggo, siguro hindi tatagal na ilang araw. Basta forthwith, ang kanyang, maliwanag yung kanyang sinabi. Agad-agad, i-constitute niya yung Senado bilang impeachment court at magtete kami ng oath. So, possible May 12, sir? Mag-convene? Yeah, possible. Basta yung depende sa circumstances, no? Pero kung si Senate President ang susundin, gusto niya agad-agad makonvene. Opo. Sir, so walang epekto sa Senate yung desisyon ng Supreme Court saying na ang definition ng salitang forthwith is within a reasonable amount of time, not necessarily immediately? Yes, tama yon. Pero sa interpretation nga ni Senate President, ang forthwith is immediately. Yun ang simpleng meaning ng forthwith. Opo. And do you agree with that, sir? Yes, para wala nang problema. Kasi pag nag-constitute, hindi naman ibig sabihin kinabukasan magta-trial eh. Kasi may proseso pa yan eh. Kapag nag-constitute, siyempre mag-take oath, pagkatapos papadala ng summons yung respondent, 10 days yun. Pagkatapos noon eh, siyempre magre-reply yung prosecution. Ganon, meron ganon. Pagkatapos noon, meron pa tinatawag na preliminary conference. Nang sa ganon, maayos yung takbo ng trial. Uy guys, paano hatian? Hati tayo. Kumurot ka ng lempo. Court, hindi not necessarily senator judges, pwedeng si Senate President, o kanyang legal advisor, ang mag-stipulate nang sa ganon, magkaroon na ng pag-uusap, ano ba yung pwedeng talakayin sa trial. Kasi ang natatandaan nga noon, nung impeachment, yung trial ni dating CJ Corona, medyo hindi nagkaroon ng preliminary conference. So bandang gitna, nagkagulo-gulo kung ano-ano yung napapasok ng mga testigo. Doon pa lang nagsagawa ng preliminary conference o pre-trial. So mas mainam na yung sa simula pa lamang, maliwanag na kung ano yung tatalakayin sa trial, yung tinanggap na magkabilang panig, hindi na yung pag-uusapan, hindi na pagdidebatehan ng prosecution at saka ng defense. So given, Sen, yung mga nabanggit niyo po, preliminary conference, yung mga kailangang ayusin pa, halimbawa ma-convene ang impeachment court, for example lang, May 12, kailan po ang trial mismo? Ilang days after? Hindi, kailangan matransmit muna sa amin yung articles of impeachment. Okay, assuming na May 12, okay, sabihin natin May 14. So give or take, kung susundin natin yung ganong proseso, hindi ganong kadali yan, Victoria. Yes. We're talking of at least 3 weeks siguro bago talaga makapagsimula yung trial. More or less baka po. Siguro ganon. More or less baka mga June na po yun, Senator. Oo nga. Yes, possible. Possible yun, oo. Opo. May nakabinbin din pong petisyon sa Korte Suprema yung mismong kampo ni VP Sara pati yung kanyang mga taga-suporta. If ever po ba na mai-transmit na sa Senado yung articles of impeachment, may magiging bigat pa rin po ba yung i-final na petition sa Korte Suprema? Makaka-apekto pa rin po ba yun sa soon-to-be na pagtalakay ng Senate Impeachment Court doon? Ang palagay ko hanggang walang ini-issue na temporary restraining order, tuloy-tuloy yung pagdinig, yung trial. Alis, i-compel kami. At yun, pag-uusapan pa rin namin yon. Kasi ang impeachment court, constitutional body yan eh. Hindi, at sinabi na rin ng Korte Suprema na iginagalang nila yung co-equal, not only the Senate, kundi yung mismong impeachment court. Katunayan, ang decision ng impeachment court is unappealable eh. Apo. Hindi pwede itong i-apela sa Korte Suprema. Final yun eh.
Opo, nagkaroon po kayo ng meeting nitong linggo po ng inyong mga kasamahan dyan sa Senado, sir. Bukod po doon sa timeline, sa possible schedule, ano pa po yung mga ibang detalyeng na pag-usapan natin in preparation lang po na maiakyat po sa Senado yung articles of impeachment? Mostly yung advice lang sa aming mga kasamahan, sa amin, sa sarili namin, na mag-act kami like judges, ano. Opo. Hindi yung mag-a-appear kami na napaka-partial sa anumang panig. Dahil ipakita namin. At kami, makikinig lang naman kami doon sa mga tanong na yung direct at saka yung cross-examination. At doon kami magbabase ng aming desisyon. Kung ano yung ebidensya na tingin namin, makakaguide sa amin kung ano yung, kung kami ba magko-convict o mag-acquit. At Sen, kayo po, anong personal niyong paghahanda? Nabanggit niyo po na you're consulting a justice po ba? Oo, may mga kausap ako, pati yung mga staff ko. Siyempre, yung mga may experience sa litigation, doon sa pag-atin sa mga trial. Ako mismo, nagbiro nga ako sa kanila kamakalawa, actually. No? Na kung experience nila sa korte ang pag-uusapan, baka mas experience pa ako sa kanila, hindi bilang isang lawyer, kundi bilang isang either witness, kasi nung nasa law enforcement ako, Opo. malimit ako natatawag sa witness stand bilang testigo, bilang arresting officer, at kung hindi man, bilang akusado. So, hindi naman kayo kinakabahan or worried, sir, bilang, syempre, yung iba, lawyers, kayo po ay mas police ang inyong background, given na meron naman nga kayong experience sa court. Hindi naman, kasi in fact, may experience na rin maging trial judge impeachment trial judge doon sa kay CJ Corona. Yes, opo. So more or less, may alam na ako kung paano tumakbo yung pagdinig sa impeachment trial o court. Opo. At tama ba, sir, may 26.5 million pa pong budget para sa impeachment? Actually, nasa 27 pa. Kasi 27 pa. ang totoong, ang eksaktong budget na na-appropriate noong 2025, preparasyon para doon sa naunang impeachment complaint, nasa 27,544. Ang na-obligate lang doon, nasa mga 512,000 pesos. Yung pinagpagawa ng mga robes, kasi yung pinagawang robes na pag-alaman ko, 6 na po para sa 24 na senador. Opo. May extra. Tapos siyempre yung mga preparasyon din at yung mga ID, mga lanyards, kung ano-ano, kasama sa gastusin. So umabot siya ng 512 ang na-obligate. So meron pa siyang balance na mahigit pa ring 27 million. Yun, sa tingin ko, sapat na yun. Opo, hindi ba ang laki nun, sir, 27 million? Medyo malaki nga, sa tingin ko. Pero kung yun naman ay sosobra, isasauli naman yun sa treasury Kasi under continuing appropriations yun, so mas kina-appropriate yun sa 2025, meron pa siyang 1 year, buong 2026 para magamit. Kung hindi magagamit, maging savings yun at ibabalik sa treasury. Opo, nabanggit nyo lang din kanina, Sen, na doon sa meeting ninyo this week, na pag-usapan nga na yung sana lang mas mag-act kayo as judges kapag nag-convene na ang impeachment court, pero how will you convince other senators, sir, na wala doon sa meeting, na wala pa naman sa Senado ngayon, pero obviously at hayagan po silang nagsasabi po ng mga statement in support of the Vice President? Paano kaya mare-reconcile yung ganong differences, sir? Yes. Yung demeanor kasi ng individual judge, nasa kanya yun Kasi huhusga naman kami ng taon bayan makikita doon kung napaka-bias namin yung aming behavior bilang mga trial impeachment trial court judges. So nandoon naman si Senator Robin Padilla, so sinabihan na lang siya ni Senate President, pakisabihan na lang yung ibang members ng minorya doon sa napag-usapan. Except wag isama yung mga, kasi may effect ng executive session yung ginawa namin. May mga napag-usapan doon hindi pwedeng i-divulge sa publiko. Sen, sorry, balikan ko po yung TRO. Kung sakali maglabas ng TRO ang Supreme Court while the trial is ongoing or after nyong mag-convene na, will that affect it? Mapapatigil po ba ng TRO yung proceedings po sa inyo? Palagay ko, pag-uusapan namin yung magmi-meeting yung 24 trial judges,
at i-discuss namin, pagbobotohan namin kung itutuloy ba namin o i-rerespeto namin yung TRO. Kasi hindi ako pwede magsalita mag-isa Opo. kapag dumating ganung pagkakataon o ano bang pagkakataon pa okasyon o anumang mandato ang manggaling. Kailangan pag-usapan namin yon bilang isang collegial body. Okay. So option po na hindi sundin yung TRO if ever lang. Hindi ko naman sinasabing option pero kailangan pag-usapan namin at Okay. pagbotohan namin. Kasi we will always make decisions based on the majority. Okay. Sen, sasegoy naman po kami. Siyempre, malaking usapin, malaking responsibilidad po for the Senate itong impeachment court. Pero you are also, yung pag-convene, if ever, ng impeachment court, pero you're also a legislative body. So, paano nyo po ibabalanse yung mga priority ng Senado in case na kayo po ay mag-convene na into an impeachment court? Yes. Ang nakalagay doon sa rules ng impeachment court, kasi ito inadapt na ito ina-adapt din to last year yung nauna ang ginagamit ngayon yung kay CJ Corona na Opo. rules on impeachment. Ang nakalagay doon, Simpleng fitness effort, pag malapit, just walk it. Layo niyan. Maliit na bagay for fitness. And I choose discretion naman doon na pwedeng baguhin yung schedule. So, yun ang hindi namin na finalize na i-decide kahapon nung Thursday. Kung ano yung fixed na schedule. Kung paano namin babalansehin yung aming legislative duties, yung session at saka yung impeachment trial. So, pero definitely magkakaroon kami ng session, magkakaroon kami ng trial, magkakaroon kami ng mga committee hearings in support of our legislative duties. Pero di ba, sir, meron kayong suggestion before na schedule? Do you still stand by that suggestion na, tama po ba, parang MWF or Monday and Wednesday session? Paano po ba yung inyong proposal, sir? Ang sinuggest ko, MWF yung trial, tapos TTHS yung session. Parehong sa hapon, para sa umaga, pwede kami makapaghanda pa para sa trial at pwede kami mag-conduct din ng mga committee hearings. Lalo pat isa pa rin sa inaabangan, sir, yung pagpapatuloy ng investigation doon sa flood control Yes. scandal. Marami pong nag-aabang doon sa committee report ng Blue Ribbon Committee na I think inintay pa rin po yung pirma ng other senators para maisa publiko po yung report. Partial committee report. Yeah, kaya ako nga naisip na magsagawa na lang ng privilege speech. Via a privilege speech, magsasagawa ako ng Chairman's Progress Report. Kasi I think, as Chairman, I owe it to the public, to the Filipino people, na ma-update sila kung ano na yung nangyari after 7 or 8 hearings ng komite. Kasi medyo iba nangangapa. Tapos napakarami mga false narratives na talagang pinapalabas na may pinagtatakpan, namimili ng kung sino yung isasama sa report. At isa pang dahilan, compelling reason, na-overtaken na kami ng developments Yung nakapaloob sa aming partial committee report, nangyayari na sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman, sa DOJ, sa mga ibang fora. Kaya naisip ko, ilabas na lang via a privilege speech na yung nilalaman and more, not limited. Kasi kung privilege speech, hindi ako limited do sa content ng partial committee report. Pwede ko isama na doon yung mga iba pang mga dokumento na nakalap na hindi na isama, na hindi na-tackle doon sa mga pagdinig. Opo, kailan niyo po balak gawin to, sir, itong privilege speech na ito, sir, na ilalatag po ninyo yung mga nakalagay doon sa report? Nakaready na ako, pati yung aming slides, yung PowerPoint presentation, na i-discuss na namin ito noong Huwebes. So, nagpa-schedule na ako kung hindi Monday, Tuesday, itong darating na linggo. Sir, pinagtatawanan ako ni Christian Yasores kasi ibig sabihin, ang busy ng Monday at ng Tuesday natin. Mag-aabang ka doon, partner, sa Senado. Sir, Actually, nagpa-reserve na ako ng privilege speech. Ayun. Nagpa-schedule na ako. Apo. Itong Chairman's Progress Report, sir, bibigyan nyo rin ng copy ang Ombudsman at iba pang ahensya ng pamahalaan po? Yung pa ang isang intention. Para na sa ganun, hindi mapanis yung aming hawak ng mga ebidensya, pati mga either testimonial or documentary, magkaroon ako ng dahilan kasi naging public na rin ito pagka inilahat ko sa pamamagitan ng isang privilege speech, di pwede ko ibahagi
Actually, nagpasabi nga yung ombudsman kung pwede makakuha ng kopya ng partial committee report. So sinabi na lang namin, abangan na lamang yung chairman's progress report para maipadala namin sa kanila yung kopya. So, Ombudsman and DOJ, sir, ang bibigyan niyo po ng progress report? Oo. Kasi yung iba panis na nga kasi kasi February 11 pa yan eh. Opo. Ang dami na nangyari between February 11 at saka ngayong Mayo na. So, ipaparnish namin sa kanila para yung kakulangan nila sa mga ebidensya pwedeng gamitin sa ginagawa nilang preliminary investigation, magamit nila yung ebidensya na nakalap namin sa Blue Ribbon. Opo. So, sir, yung partial committee report, wala na po yun? Hindi naman. Hindi naman. Kasi pagka nagpirma sila, i-report out ko yun Okay. para maging formal na pagdebatehan namin kung meron sila mga amendments introduce at ma-adapt yung partial committee report. Pero in the event, sir, na wala pa yung partial committee report, tapos na-deliver nyo na rin yung chairman's progress report, can you still continue yung hearings? Yes, that is one of my considerations, one of my reasons kung bakit idadaan ko na lang sa chairman's report via privilege speech para na sa ganon, kung kailangan magkaroon ng pagdinig, tatawag na lang ako ng pagdinig. Tapos, pwede kong i-disregard na yung partial committee report din at gumawa na lang ng committee report. Opo. Can we say, sir, na we're still Pwede rin on yun. track dito sa pagdirig sa flood control scandal considering na medyo natabunan kasi ng iba't ibang mga issue for the past months at medyo matagal din pong natigil yung ating mga hearings dyan sa Senado. Yes, sa galit ng mga kababayan natin, hindi na makakalimutan to. Dekada bago siguro kung if at all, makakalimutan to kasi masahol pa Opo. to sa Napoles eh. Ang tawag ko rito, Napoles 2. Pero mas masahol pa ito. Opo. Hindi ito biro-biro. Kaya mahirap makalimutan ito ng mga kababayan. Lalo pa nga't mayroong mga nasalantang mga pananim, mga kabahayan, tapos mga buhay na nawala. Iba ito, hindi agad makakalimutan. So, sir, if ever na i-deliver nyo po yung progress report by Monday or Tuesday, kailan nyo po nakikitang possible magkaroon ng panibagong hearing on the flood control ang BRC? Mag-i-schedule ako. Sabi ko nga, isa sa mga options, na magkaroon ng pagdinig. Sayang nga kung si Saldico hindi pinakawalan ng Czech Republic Opo. authority Yeah. at napauwi siya rito, talagang magandang pagkakataon yun para talagang magkaroon ng pagkakataon niya ating mga kababayan na marinig kung anong sasabihin niya. Pero possible... Pero ganun pa rin kasi lagi akong binabanatan na bakit hindi inimbita si dating Speaker Romualdez. Opo. Ililiwanagin ko ulit for the nth time. Dalawang beses namin siya inimbitahan pero hindi pwede sinasabi ni Senator Marcoleta na pilitin pa attendin. Kasi time-honored kaya nga ang tawag time-honored tradition, yung interparliamentary or interchamber courtesy. Halimbawang, kasi narinig ko ewan ko kung totoo ito, si Justice Committee Chair ng House na si Jinky Luistro, na gusto nila imbestigahan yung SOSE, yung usapin ng SOSE, at gusto nila patawag si Senator Marcoleta. Ngayon, pwedeng itanong sa kanya, hindi ka ba mag-i-invoke pag ikaw pinatawag ng House? Hindi ka ba pupunta sa leadership ng Senado para i-invoke mo yung interparliamentary courtesy? So, what's good for the goose is good for the gander. Ika nga, di ba? So, igalang natin yung tradisyon. Wag yung para lang makabira ka, kung ano yung sinasabi mo na hindi mo naman nalalaman. Pero in case magkaroon ng pagdinig uli ang Blue Ribbon, you will still invite former Speaker Romualdez? Yes, definitely. Pati yung mga ibang congressmen na dapat imbita. Ginagawa naman namin yun eh. Opo. Kung choice naman nila yun, kasi dinadaan namin yung imbitasyon through the speaker. Tapos kung halimbawa mag-usap sila at ma-advisean sila ng speaker, I don't think even the speaker of the house can compel them to attend eh. Iko-convince lang sila, ipe-persuade lang sila, mag-appear kayo para maipaliwanag yung inyong panig. Pero Opo. hindi rin sila pwede, I don't think makukompel sila na, umatin kayo doon. Apo. At hindi naman po magiging kawalan din sa komite kung sakali nga pong hindi rin pa rin umaten po sila dating Speaker Romualdez at yung iba pang mga congressman na ini-involve po at kailangang imbestigahan.
Siyempre, may ano rin yun, may effect din yun. Mas mainam kung sila yung harap mismo. Yes. Pero dahil yung pumapasok ng mga ebidensya na na-implicate sila, call nila yung kung gusto lang sumagot, bigyan ng pagkakataon sarili nila para sumagot. Kung ayaw nila sagutin, mananatili yung maglilinger yung kung ano man yung ibinato laban sa kanila. Halimbawa, yung 8th hearing namin, di ba? May dumalo doon na ng number 30 Tamarin. O yun, dapat sagutin yun ni Speaker Romualdez, pero kung ayaw niya sagutin, yun ang nakatatak sa isipan ng mga nakapanood o nakadinig nung testimonya nung dalawang staff ni Mr. Rico Ocampo na sinasabing alam nila na ang nakabili ng bahay si Speaker Romualdez. Although hindi nakapangalan sa kanya, kundi sa isang attorney Raulito Paras. So katunayan, di ba nagkaroon ng freezing order na issue yung Opo. di ba yung AMLAC nakakuha na sila ng freeze order at kasama yung nangyari doon sa pagdinig yung 8th public hearing namin sa BRC. Yes po. Opo. So, sino pa ang pwede niyong imbitahan, sir? Sino pa yung, bukod dun sa side ni Yes. former Speaker Romualdez, sino pa yung mga gusto niyong matanong sa BRC hearing kung magkakaroon pa po? Nakapending yung imbitasyon kay ex-Governor Chavez Singson. Hindi Yes. natuloy yun kasi nga hindi siya nakapagpadala ng kanyang draft affidavit or hindi timely. Hanggang ngayon, hindi pa nga rin siya nakakapag-submit eh. Sabi niya, nakaredy yung kanyang draft affidavit. Sabi niya, nakaredy siya i-submit. Pero hanggang ngayon, hindi naman niya sinasubmit. So, antabayanan pa rin namin yun. At kung mag-submit siya, pwede namin i-schedule ng pagdinig doon. Yung sa 18 Marines, 6 na lang yung naiwan, pwede rin i-consider yon. Kaya lang, yun nga, di ba, yung salita ng 18 Marines, hindi naman talaga sa aming pananaw, sa akin bilang chairman, hindi talaga kapanipaniwala yung naging logistical nightmare o physically impossible na makapag-deliver ng ganong kalaking halaga. So nagkaroon ng usaping ganon. Ngayon, nakapagbigay na sila ng affidavit sa NBI, pwede naming i-consider na imbitahan yung at least yung 6 na nag-submit ng kanilang affidavits. So, safe to say, Sen, na within May po ba yung possible next BRC hearing? Within yung last leg noong first regular session, tama, May to June kasi mag-resume kami on May 4, Monday. Opo. Pero mag-adjourn kami, sinidye, on June 6. Yes. So posible yon within that period. Yun nga lang, babalansahin natin. Kapag na-transmit, assuming na makakuha ng 1/3, at least 1/3 sa House, at matransmit sa amin yung articles, medyo, kaya nga naisip namin, ibakante yung lahat ng umaga sa impeachment trial at saka sa aming session. Na sa ganon, may pagkakataon kami magsagawa ng mga committee hearings. Opo. Sir, siguro panghuli na lang po, hingin ko lang din yung reaction nyo doon sa binanggit ni Senator Alan Cayetano, ang ating minority leader. Sabi niya, marami sa amin kasi binasa yung partial committee report. We don't agree with the report. So, hindi sa ayaw namin pumirma. We just have a lot of disagreements. Well, agree or disagree, pipirma ka lang naman. Kung nagdi-disagree ka, interpellate mo ako. At kung maayos yung interpellation natin, mag-amend ka. At kung katanggap-tanggap yung amendments mo, di tatanggapin ko. At kung hindi, pagbobotohan namin. Pero para hindi pumirma, I don't think makatarungan yon. Kasi duty namin bilang mga miyembro ng mga komite, hindi lamang Blue Ribbon, na pag nabasa mo yung committee report, pirmahan mo, pagkatapos maglagay ka ng will interpellate, will amend, with reservation, o will submit separate report or opinion. Ganun dapat, hindi ka pipirma para hindi umusad. Wala akong nakikitang dahilan, pero sinabi ko na rin ito, let me repeat, na while I disagree with their opinion, with their decision, nirerespeto ko at naintindihan ko yung kanilang dahilan. Katunayan, isang dahilan na sinabi na nga ito ng isang miyembro ng komite na hindi nakapirma, ayaw pumirma. Mayorya ito. Ang sabi niya, may nakiusap sa kanya na kung pwedeng wag pumirma. So kanya-kanyang dahilan, ginagalang ko yon. Pero wag naman sabihin, hindi sila, kaya ayaw pumirma, nagdi-disagree sila.
hindi sila sang-ayon kasi pipirma ka lang naman. Hindi naman ibig sabihin pag nagpirma ka, nag-agree ka. Pwede ka nga pumirma, I dissent eh. Magpirma ka, tapos lagyan mo ng note doon na I dissent. So hindi sa akin, para sa akin, hindi ko maunawaan yung explanation na yon. Na hindi ako nag-agree kaya ayaw ko pumirma. Do you think, sir, Kasi iniipit? it is not a reason. Do you think, sir, iniipit para lang hindi mailabas yung partial committee report? Yeah. Sabi ko nga, naintindihan ko yung kanilang, at nirerespeto ko yung kanilang posisyon. Maski nagdi-disagree ako sa kanilang sinasabing dahilan. Okay. Alright. Naku, ang daming ganap sa mga susunod na araw, lalo't magbabalik session na sa May Yes. 4, Lunes. Sen, thank you so much. Abangan po namin ang inyong Chairman's Progress Report. Salamat po, sir. Next week. And yung privilege Thank you, speech ni sir. Christian. Thank you, Victoria.